Yun, ulitin natin. Welcome back sa Topic Squad. Times 3. Times 3. Kunyari, hindi ko pa ulit ito nasabi. Try lang natin mag-live. Gagayahin ko lang si Cripply. Hindi, joke lang. Para may engagement na kasama kayo, may part kayo sa discussion. Dahil yung pag-uusapan natin ngayon is all about recap ng taon eh. So magandang malaman natin ng pulso. Pulso ng bayan. Disclaimer sa lahat ng nasa live at nasa replay, hindi kasama yung ahon dito. So kung may mga choices kami na gagawin, hindi kasama yung ahon na nagdaan. Pero kasama yung ahon ng 2024 dahil New Year siya in-upload. Pero depende na kung matitripan nating isama yon. Pero bago tayo mag-start, salamat sa lahat ng nanonood sa live. Wala ba kayong gagawin mas matino? Kaya kayo nandito. Pero salamat sa pagsama sa amin. Buksan ko nga dito para nakikita ko yung chat. Hindi ko kasi pwede tignan eh. Meron, may 13,000 na nanonood. Salamat po sa inyo. Uy, pwede na yan. Subok lang. Salamat sa pasensya, guys. Umpisahan na natin. Hindi. Salamat po na sa lahat ng nagpa-member din pala. Actually, yung mga naibibigay natin sa mga MC dahil yan sa inyo. Kayo yung nagpapakain ng mga Kahapon si Cripply, sabi niya, yung mga gustong magpa-interview sa Topic Squad, may pizza pagkatapos. Pero yung mga pizza na yan, galing lang yun din yun sa inyo. Wala akong, salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Low Eclipse. Na-meet ka daw niya nung, ano tawag nito? Ahon. Recollect, sabi niya. Ay, ikaw ba yung kasabay ko pare sa CR? Hindi, joke lang. Yun nata yung sa, sa may gate. Sa CR ang mahala. Umpisahan natin tong Top Picks 2025. Meron tayong hinahabol na oras. So, pero may hinahabol din tayong ilang kategorya to? 12. So, yung mga nasa live, pwede kayo mag-comment ng choice nyo rin sa bawat category. Ay, ganda. Diba? Para makita natin kung ano yung tingin yung maganda. So, umpisahan na natin. Since una, tsaka bago, umpisahan natin sa Rookie of the Year. May nakapagsabi na walang pumasok this year sa Flip Top. So, yung mga tawag nito, hindi siya applicable sa 2025 lang dumating. Kaya doon tayo sa last batch na pumasok. So, kung sino man yung last batch, magkakasama Sino na ba yun yung sila. mga last batch? Hindi. Sige, una na kayo. Sino nilagay? Feeling ko baka magkapare-parehas pero tignan natin. And the nominees are... Sige. Ako muna, sige. Hindi ko talaga alam kung sino yung mga rookie. So, pagpasensyahan nyo na. Pero ang napili ko, despite the... Wait lang, nalistahan ko. Tama. Hindi ko alam tama sasabihin. Rookie, ayun. Well, ako personally iniwasan ko yung mga obvious answers. Obvious choice. Katana, putek. Ibang klase yun. Tsaka sa mata ko, hindi siya... Siguro rookie sa Flip Top pero sa Liga hindi. Sa Flip Top rookie pero sa Battle Rap hindi. Although ganoon naman yung karamihan. Pero ang pinili ko si MP3. Despite the hate. Kasi kadalasan kapag ganun yung natatanggap mo na hate, mawawala ka na lang. Pero si MP3, bago pa man din yung mga last year niya na laban sa Flip Top, ang galing niya na talaga. MP. Tapos, ayun nga lang. So, isa buhay. Kala mo doon na matatapos. Tapos, malakas pa rin. Ang dami kong naisip. Kahit si Kilan naisip ko eh. Kasi ang galing din pala talaga ni Kilan. Sobrang... Ang dami magaling. Lalo na mga galing motos. Abangan nyo sa ahon yung Royal Rumble. Ay, oo. Bawi siya dun. Bumawi siya dun. Yun. So, among the rookie siguro, mas pinili ko yung galing plus impact. Kahit
negative or positive. Yung Yeah. negative naman galing sa tao eh. Ayan. Kayo. MP3. Ako nahihirapan din ako. Hindi pala nahihirapan, pero yung top 2 ko is yun nga, Katana or Shaboy. Kasi pareho Shaboy! undefeated. Shaboy! Grabe Undefeated. naman yung Shaboy. Lumamang lang talaga dahil nag-champ si Katana. Pero yun nga, yeah, sa akin ay Katana. Yan. Katana Shaboy. Ikaw, Paul? Ako, para ako si Jonas ngayon ito. Si Article Clifted ba, rookie yun? Ako yun yung sa akin eh. Pwede mong pwede. Ako si Article Clifted yung pinili ko kasi nung lumabas talaga yung poster na una ko siya nakita. Sabi ko, Yeah. Predict pa, no? Siya kilala. akala ko talaga nung una, siya, alter ego. Tapos papunta sa mga magagandang event tapos naging tropa pa ni Matt, no? Pakilala. Kasama pa sa Oo. Jensen eh, no? Ayun. So, ako Article Clifted yun. Kasi nung nakita ko na rookie pala si Katana, sabi ko, pangit naman kung pipiliin natin rookie of the year yung champion, di ba? Pero, pangit din sabihin na ganun, no? Parang Oo. maganda nga dapat palang compliment sa kanya yun. Na. Yeah. Hindi, kumbaga parang... Pero rookie lang naman siya. Parang sa... overqualified. yung kumbaga parang kasi ang boring kung Parang lahat given tayo na. sabihin natin Katana. Oo. So, wala na tayong pag-uusapan. Pero, Katana talaga. Number 1 talaga. Katana talaga. Kumbaga, i-clear lang natin. Katana talaga rookie of the year. For discussion purposes, sino pa yung pwede? Yun lang yung ginagawa natin dito. Parang, kaya sa akin, ganun din eh. Parang, nung nag-isip ako, sabi ko, wala eh. Parang, may magtatap ba sa ginawa ni Katana sa, sa year na to? Parang wala. Nandiyan si Dodong Saipan na sinasabi dito sa comments. Pero, Dudong wala ka sa article sa ahon din ni Dodong, grabe, Oy, no? oo. Grabe 'yun. Ganda. Nakaabang sa kanya yung mga polis dun. Sabi dito sa comment section, riot daw pag hindi si Katana. Mag-Huawei Riot King Bal. Ang voting nyo Shaboy ba talaga, Shaboy. Chat lang kayo dyan, guys. ay may first round, second round? Hindi men, personal preference lang. Wala nang points. So, tsaka wala rin naman tayong trophy kayang ibigay sa kanila. So, wala. Di rin naman nila Appreciation na lang talaga. Di naman din nila ito papakinggan. Tsaka wala rin bearing yung para namin dito. Sa akin, article lang din. Para sa rookie na may ganong style, hindi rin madaling tumagos eh. Na yun yung dala niyang style. Kumbaga, kung rookie ka, madalas, di ba, kukuhanin mo sa comedy, kukuhanin mo sa, yung medyo mas masa na approach. Pero kahit nung ahon, ganong karami. Ang daming medyo kinabahan nung nakita nila yung crowd nung ahon. Pero si Article, solid pa rin. Tapos, bumalanse sa may nagulat ako, may comedy siya ng so lupet. Tsaka nakaka-shock yung comedy niya. So, sana Tsaka yung polo niya nakaka-shock. May backstory ba kung bakit lagi nakapolo si... Meron. Si Article ay, di ko alam kung dapat sa akin manggaling. Pero siya, sa banking. So after work, may diretso. Bounce na. So my quest lang, boss. Sabi niya nga, hindi niya na nga daw ulitin yan eh. Kasi, yung kahit yung asawa ko, sinabihan siya, ano ba yan? Jujuti ka ba? Or Jujuti ka ba? Night Hindi ko shift. naman durahin ko. Mamaya mabaliktad mo yung kliyente mo. No? Tinatal mo. Naka-rhyme nung tinatransact. Tatanong mo lang kung magkano i-withdraw. Pero yun, so Article, Shaboy, at saka, ano sa'yo? Iyan? MP3. Yeah. Aside from Katana, yeah. Yes. Pero Katana pa rin, top choice. Pero yun na yun. Okay. Next natin. Special mention kay Ban. Ban. Ah, Munti ko lagay si Ban, kaso nag-flip top siya sa gubat. Yung mga
previous years. Kaya 5-0 na siya bago siya dumating ng... Lumaban na siya. Pero solid si Ban. Kasi, kumbaga rookie siya sa main stage na. Yush, gising na si Odang. What's up, boss? Yeah, boy. Sige, next tayo. Sa kanila, nakita ko mga Katana at saka Shaboy, Dodong No, Saipa. Saipa. Yeah. Next natin, ito. Meron isa pa Saint Ice na sinabi dito, Saint Ice. Though may mga last year battles si Saint Meron. Ice. At saka siya yung nating last year comeback of the year. Comeback. Comeback of the year. Ang consider natin na rookie year niya is last year. Sige. Ito. Most entertaining battle para sa inyo. So, itong entertaining ay hindi necessarily comedy. So, talagang natripan mo na, alam mo yun, replayable sa'yo. Gagawin ulit-ulit mo. Sobrang, yun ang happy feel mo. So, kung ano man yan, latag nyo dyan. Ikaw muna, Low Eclipse, para mas lalo ka mahirapan na paghahagi ka eh. Akin din to. Dalawa din yung pinagpilihan ko dito. Pero, I think same venue ata to. Yung Cripply Van, no? Cripply Van. o kaya GLMR. Pero mas... Gubat? Mas na-trip. Gubat ba parehas? Yeah, Para gubat yan. yan. Gubat yan. Pero mas naano ka ata yung GLMR dahil lang sa... Ewan ko, ang saya lang pakinggan ng mga dala nila parehas. Parehas, A-game, I think. Tapos iba pa rin yung dala ni GL na experiment doon, and also yung pag-improve din ni MR on this battle. So yun, na-entertain ako on those on that battle yun, GLMR. Ano yun hindi yun common choice. Maraming nagsasabi na sa lahat ng ginawa ni GL na kabaliwan, yun yung low point. Low point pa yun sa kanila, pero siya, kakaibang choice. So sige, sa akin naman, medyo madaya, pero ahon last year, Jonas Zenlok. Nung nakita ko din yun, nung nagsascroll ako Jonas Zenlok, para ang ang daming beses ko rin ni-replay, kahit, ito isa to sa mga lost episode natin na ni-record natin, tapos screen line nakikita, yung battle lang nakikita, para lang tayong doon, voice over ng YouTube. Sobrang balanse. Parang doon din nangyari yung apo ng apo. Na solid na line, tapos doon nangyari yung naka-body fit. So, santadong Jonas. At parang yun na rin yung nag-set ng para sa akin, parang nakita ko doon gaano ka-balance yung liga. Para sa akin. Parang tuwing napapanood ko siya, pareha siyang nire-reacta ng crowd. Yung linya ni Zenlok, linya ni Jonas. So, makikita mo yan. Kayo? Pwede ba yung... pasok ko naman yung sa timeline yung 2x2. Hindi siya 2x2 2x2v2. Squared. Yung Squared. K-Ram... Froze Cripply Topper. Cripply Topper. Yeah. Kirams Lakan. Parang nung month na lumabas yun, everyday ko siyang pinapakinggan sa... Di mo alam na yung Bermuda Tatsulok. Hindi yung merch pa nun. Patay, meron pa ako nun Pati na-predict nila yung mga bios sa... Gagi. Ilang beses nangyari sa taon nakakabit. So, kung kasama yun yung sa akin. Pero kung mga recent battles, sobrang paulit-ulit ko ding pinakinggan yung agad siyang sa labi. Husky versus GL. Yung CGL. CGL. Sobrang inaraw-araw. Sige, ikaw, Ian. Sa akin, dalawa. Okay. Una, Cripply versus MP3. Kasi doon parang, putek si Cripply yung Doon parang pinakalumitaw yung flow ni Cripply. Yeah. Grabe yung suntok yun rounds 1. Tsaka Vitrom J Black. Yun, solid din yun.
Sobrang entertaining battle na ito. Doon ako nakakita ng di ba nasa gubat ako, doon ako nakakita ng crowd na, di ba sinasabi natin mahirap i-antagonize yung crowd. Kasi kapag inasar mo, parang ang damot na. Doon ako nakakita ng crowd na lalong asarin ni Beatroom, lalo nagwawala eh. Kinelibrate na eh. Parang kada tugma, pagkatugma ng narrative versus Ayasim, woo! Lahat nagwawala eh. So, solid yun. Kayo sa sa chat. J-Block versus Beat. Ay! Connect ko lang din dun sa sa battle na yon na medyo ganun yung tema. So J-Block ulit versus Slack 1 naman. Nitong huli. Kasi 'di ba ang dami nagre-review na may mga battles na napanood ko na, pag ni-review nila ayoko nang panoorin. Pero yun lahat ng nagre-review Nire-review, na sobrang entertaining ng battle na yun. Masaya nga yun. Masaya din yung J-Block versus Slack 1 na yan. Full yung Facebook group na Bisaya, Tagalog, Rambulan. Yun na yun eh. Parang in-encapsulate mo yung experience dun sa isang battle. Yun naging Putek, baka isipin nyo racist ako yung dalawang clip ko na battle. Kaya lang talaga yung nagdodota tayo. Pero ang lupit ng lahat sa tatlong binanggit nyo, lahat may creeply eh. Meaning, grabe yung yung entertainment factor. Entertaining talaga si Creep. Babawi lang kami creeply sa pag-shoutout. Oo nga, salamat sa shoutout. Planado tong lahat. Sabi dito, natripan din nila JD Ruff, Sinagtala Ice Water, Husky BR, GL Husky. Yeah. Yan yung mga nabanggit nila dito. Solid yan. Lahat. Eto. Kung merong pinaka-entertaining, ano naman yung feeling yung kulang sa appreciation? Underrated na sleeper battle of the year. Hindi yung nakakaantok, pero tinulugan. Kumbaga, ganda nito pero bakit hindi masyadong nare-reactan? Yan. Tingnan natin sa akin, yung sa inyo. Yung sleeper sa akin si Jozu nung recording ko. Enigma, 20 minutes late, sleeper. Sorry, mali yung nasulat ko. Sorry. Sleeper! Pala battle, no? Sleeper! Battle pala, sorry. Kala ko sleeper na, Mali lang tayo ng Okay. Mali. Enigma Dalawang interview. Enigma interview, tinulugan. Enigma interview. Mali yung schedule ko. Hindi, pero yung sa akin, ito din ni-review ko kanina na binalikan ko yung mga dalawa pero feeling ko yung Teka lang, them. papakita ko lang sa kanila guys. Ito yung mga miss call ko kay Josu. Bukod pa Lima yung lang yung sa akin. Lower clips pa din. Bukod pa yung sa akin. Dilis. Go. Sorry. Sige. Yung sa akin, runner-up sa akin yung Dave Denver Supremo. Pero feeling ko na-appreciate naman ng crowd. Pero sa nung in-upload din, sobrang din sila. Solid nun. Pero yung isa is Blazer Antonym. Ang solid ng mga linyahan, lalo na ni Blazer. Those, I think na 5-0 siya ni Antonym nun. Tapos sobrang trip talaga yung segunda katigbak na line ni Antonym nun. Sobrang kung hindi niyo napanood guys, check nyo. Ayan, Blazer Antonym sa akin. Ang ganda ng palitan nila doon. 10% mo. Yeah. Sure ako, sleeper battle talaga yan kasi di ko pa sila napanood. Tulog ka kasi nun. Ikaw na Paul. Sa akin namimili ako kagabi ng mga napanood ko na sa tingin ko dapat mas maganda yung reception. Mm-hmm. So, pero lang din siguro lumabas na nag-stumble si Sayad sa round 3 pero sobrang ganda nung laban na yun para sa akin. Hindi siya masyadong Aling laban? nag-trend. Sayad versus Lipcram. Yung me. Yeah. Parang sobrang genius nung round na yon para hindi siya maging sobrang sabog sa views. Baka naging factor yung na-chismis na nag-stumble ulit si Sayad ganyan pero sobrang lakas nun yung setup na yon. Yeah. Solid. Tapos ganda din ng mga balik ni Lipcram dun. Kayo, ikaw, yan. Ako nung tingin ako sobrang dami kasi totoo. lalo na mga rookie.
Ang unang pumasok sa isip ko nun, yung una kong nood ng ng live. Sa show. Yung ba yung una? Si Arzone, tsaka si... Arzon, Ets. Ets ba yun? Ets Di ba si Rhyme? Ets. Ets. Yun. Tapos ang dami. Yan, itong mga binabanggit nila. Dave Denver, Supremo. Pero kasi nire-review to ng mga MC. Dahil pumasok sa nila. Radar nila. Kahit si Ibatas, nireview yan eh. Oo. Tapos... Looney Sheehy pa nga yung review niya. Hirap kasi ng sleeper no? Parang ang daming iba-ibang type ng sleeper. Sleeper battle sa live. Although hindi ko napanood ng live, pero kapag pinanood mo yung video, di nagre-react yung mga tao. Invictus versus Pistol. Pero nung pinapanood ko yun, parang putek yung mga linya nito. Parang kahiyaw-hiyaw. Pero, pagdating sa views, nagulat ako kasi akala ko mas marami nakapanood nito. Yung Unico versus JD. Ang medyo konti lang pala yung views relatively. So, siya, below average yung views niya. Kaya nagulat ako. Sabi ko parang dapat mas maraming views. So, yun yung pinili ko for sleeper battle. Parang dapat no? Parang, ewan ko, siguro hindi pa lahat aware sa ginawa na ni Unico this year. Yep. Yung balik niya. Yung balik ni Unico. Tapos si JD galing sa Talo kay Rap. Tsaka matagal na wala si JD eh. Na sumampa siya sa barko, 'di ba? So parang ewan ko, baka may reservation. Di masyadong nag-expect yung mga tao sa battle na yun. Siguro din nila kinilig. Pero kung papanoorin yun sa solid sa ng 27 na pero malamang to mga nanonood sa atin na panood na yun. Pero yun, kung may mga hindi pa nakapanood dun, panoorin yun. Solid yun. Sa akin medyo madaya eh. Meron akong parang kinategorize ko na lang. Kasi ang hirap eh. Parang yun nga, parang sinabi ni Diles yung sa sleeper. Sa last ahon, nakita ko hindi pa nag-1M yung Raffian St. Ice. 600k something. 600k? Oo. Parang dun nga dun mo masasabi na, takte, palag si St. Ice ulit parang nandito na. Pati si Raffian. Alam mong mainit tong dalawang to So, isa yon sa mga major events. Tapos sa naman sa mga rookie na performance, hindi man sobrang exciting. Yung isa gusto ko Sensei versus Andros. Trip ko si Sensei. Pati yung ginawa ni Secreto kay Atoms. Ayun din, ko rin yun. Yeah, grabe yun. Nahirapan ako panood. Feeling ko hanggang ngayon dahil bit-bit ni Atoms na sana ma-overcome niya. Parang grabing lamat na ginawa ni Secreto sa kanya nung nasa venue nga parang hindi ko i-spoil pero may moment doon na hindi pleasing. Tapos katabi ko si Secreto, sabi ko, kasalanan mo to, men. Dahil sa'yo to. May anong tawag doon? Sa sundalo? May PTSD. Oo. Dito rin sa mga nagchat-chat, marami nagsasabi. Ito sa Carlito AC. Pistol Invictus lalo na nung live. Jamie Sykes article, maganda yung actually, yung nagpaahon sa kanilang dalawa, di ba? Yung laban nila, nag-ahon sila. Poison versus Goryo, dahil siguro maraming di nag-anime. Dave Denver, Supremo, Poison versus Talas. Jonas Zenlock, medyo widely received naman na to. Tapos, marami rin, ito rin, MRGL. Siguro, based sa dami ng, or based sa init ni GL, ito yung hindi, ito yung underrated na battle niya. Which brings us to our next. Ito ay comeback of the year. Bumatel ulit ngayong taon at nagpakita na palag-palag pa rin sila. Unahin ko na yung sa akin. Unico. Isa sa mga nilista ko dito. Tapos feeling ko comeback of the year na medyo bitten. Kumbaga talagang binitin tayo si Shay Parang nakakita ka ng Shay na pasok sa time limit. Dapat more. Pero Unico na performance.
di ko ano yung mot eh. Pero alam mo yun, nandun. Syempre, comeback na mot yun eh. Hindi pa lang din upload eh. Kasi hindi pa uploaded eh. Kaya baka Unico muna ako. Sa mga matagal na wala. Pwede rin Invictus. Yan, yung dalawa. Kayo? So tingin ko unanimous yung Unico. Unico rin sa akin. Unico din kasi ako eh. Parang- Ikaw, Low Eclipse. Unico rin. Unico Actually, rin. sa St. Ives and Unico sana. Pero yun nga, again, nag-ano na si St. Ives pala last. Pero iba uminto nga pala mas hinto si Unico. So, ayun. Saka napanood ko yung live, yung pagbabalik niya. Oo nga, nandun nga pala tayo. Iba, no? iba yung impact nung sabi ko, shit. Eh, alam mo yung di naman tayo rin masyadong pangit pakinggan eh. Pero hindi tayo nag-expect masyado. Hindi mo inakala eh, no? Oo, tapos biglang Saka yung JD galing Raffian. Galing Raffian yan, Oo, oo, so galing parang sabi ko, Raffian. shit, paano niya ano yun, tapos yun, nakapalag siya nun. So, Grabe tapos ano pa, nasundan pa ng mga magagandang battles din. Yung kay Zenlock, parang Zenlock. akala ko parang body bag. Hindi naman body bag, pero malayo yung agwat. Pero nung panood ko, putik, magkabigan. lapit pa din eh. Palag-palag pa rin eh. Pero ang nagpapanalo doon si Article eh. Sinamon eh. Daya eh. May lumabas na Naglaban tuloy sila nung Royal Rumble. Royal Rumble. Ang gandang topic na. Sabi dito, Mot, Invic, Unico, Kasalanan ni Unico. Apex. Damay. Apex pero next year. Comeback na Apex sa panonood. Nasa venue lagi. Nasa venue lagi eh. May level daw. Sa akin. Siya ba talaga yun? Oh, siya yun. Lagi siya nun pag lalo battles ni Zaki. Magkakasama sila. Alright, nakailan na tayo. Comeback, entertaining, rookie, sleeper. Okay. Ito next. Para sa inyo, sino naman yung sakto lang last year pero naghalimaw ngayong taon? Mga most improved MC ng year 2025. Dito ang dami ko nasulat. Tapos ang Ganun hirap ba yung- pumili. Ganun ba yung most improved dapat? Sakto lang last year. Hindi naman. Hindi naman. Kahit magaling na last year tapos biglang Pwede namang magaling na. Tapos Okay. may pwede pa daw lumakas. So, mamaya na yung sa akin kasi baka masabi ko lahat ng sasabihin nyo eh. Kaya mauna na kayo. kayo. Nauna na ako para... Hindi ko na nilagay si Unico kasi comeback siya. Pero alam mo yun, nag-improve talaga siya kaya nga siya nag-comeback of the year. Ako ito para gagalitin ko yung mga galit sa mga Glazers. Kasi kahit anong sabihin ng mga di ko alam eh. Siguro curse din yun ni or hindi siya curse eh. Parang umabot na si GL na siya na yung hini-hate dahil sa pinapakita niya. Ganun. Kasi parang last year ang sinasabi natin is paano kaya pagka nagkaroon na ng angas to, di ba? Oo nga, no, This year, angas na delivery. lumabas yung ganun eh. Lumabas na yung nagkaroon na ng mga tawag natin na nakaraan doon. Swag. Nagkaroon na ng swag, di ba? Kalye saan. Si GL. So, para sa akin, from isa buhay champion, tapos ang dami pang in-improve nung craft niya. So GL talaga yung ano ko. Kahit anong sabihin ng mga Blazer. Yung galit. Yung worse. Smart shaming. Ganun. Ikaw, Eclipse. Sa akin dalawa pero sige, yung sa runner-up muna. Sa akin Zenlook yung una. Yung runner-up kasi those, yun nga, nalaglag agad siya dun sa pero dikit pa rin nag-isa buhay siya. Pero I feel like yung parang unti-unti na niya na-accept din na rin ng tao or siya rin mismo na, yung balance niya kung paano siya pumitik ng jokes or yung ihalo sa sa style niya at some point. Nandun pa rin yung tatak Zenlook. So feeling ko pataas pa rin yung niya, yung punta niya dun Parang sa, biglang, alam mo yung akala mo magpipik na siya.
Oo, biglang nakatulong na naubos niya na lahat ng maligno sa Pilipinas. Oo, yun yung inisip natin dati. No? paano pag wala na siyang, oo, kaya saan siya, anong gagawin niya, anong magre-research siya pag nakwento na niya lahat ng kwento ni Lola Basyang. Diba? Pero, yun nga, sobrang, Lahat ng kwento sa Hiraya oo, Manowari. diba? Sobrang, pero ang ganda rin nag-evolve siya on that. Pero, ewan ko, sa akin, since natalo siya last isa buhay, Poison yung most improved sa akin is Sinyo, GL. Isipin mo yung pangalan Poison, tapos sasabihin mo most improved, no? Oo, yun nga eh. Parang, ang ano yun, pero, yun nga, dahil lang din sa performance niya last year, yun yung inano ko. Tapos this year, Pagkapangat pa rin, no? Parang yung sinasabi ni Enigma, di ba, na parang sobrang sanay ka na ang lakas Siya- niya. hello, pinakamadaming battle, Oo. most improved pa. Most, Pero, dahil lang sa ginawa niya this year. Pang level oo. talaga. Iba, sobrang, yun, inangat niya. So, yeah, yan. Poison sa akin. ikaw, Ako feeling ko under the radar yung improvement nito pero sobrang consistent. Tsaka pinipredict ko na talaga na in the coming siguro couple of years, isa to sa pinakamagiging malakas, si J Black. oh, J Black. JBL ako. Sobrang subtle ng ng changes. Pero kapag kinumpare mo talaga sa mga last battles siya, even sa isa buhay run niya, sobrang layo na ng style ni J Black. Sa style niya ngayon, ang dali na niyang kumuha ng tao ngayon. Tsaka yung mga points niya, nagkakataon lang talaga na natatapat siya sa mga peak performance na laban ng kalaban. Kaya hindi masyadong napapansin. Pero sobrang laki na improvement ni J Black. Kalaban mo, no? Beat. Yung ganong performance ni Beat. Si Sinagdala na hindi mo kilala. Tapos yung ganong performance ni Slack na parang Dako na minsan lang lumabas parang pang Atlas. Yun ang isa buhay. Parang inisa buhay niya si J Black bigla. Yo, grabe. Yun, sa akin, ang nabanggit nyo si Zenlook. Lalo na yung Ahon. Men, Zenlook na sobrang balance eh. Parang, yun nga eh, doon ko na feel na, may siya, parang alam niya rin or aware siya na yung style niya may parang may cap eh. Na kung paano niya gagawing fresh pa rin. Malakas, pero paano niya gagawing fresh pa rin. Nagawan niya ng pivot na hindi naman naging nawala yung pagka-Zenlook niya. So, yun yung magandang ginawa niya. Hindi pala, no ranking pala to. Yung isa pa na sobrang para sa akin nag-improve pati yung estado niya sa tao, Shaboy. Parang dati pag sabi mo Shaboy, sino yan nagubad? Ngayon pag sinabi mo Shaboy, Okay. ayun, undefeated. Siya, grabe men, yung Ahon, doon ko na nag-gets na parang, wow, ito yung hatak niya sa tao. Oo. Yung nung nag-Royal Rumble siya na parang unanimous, walang doubt, parang kuwang-kuwa niya yung tao na parang Shaboy lang talaga. Yun lang talaga. Nabitin sa 4 na kalaban. Nagdagdag pa ng isa. Pero yeah, Shaboy, pati sa style, nakita ko, tsaka hindi siya bumibitaw sa underground eh. Punta pa nga siya sa rap sheet eh. Punta siya to Gigaraw. Tama. Tsaka pinagandaan niya pa rin kalaban niya doon. So, alam mong nag-i-improve pa siya. Parang sa akin din Ban. Na tripan ko yung ginawa ni Ban na isa sa mga inisip natin, paano na kapag nagpunta ng Maynila si Ban? Paano pag hindi niya gagamitin yung humor, 'di ba, ng mga tropang Kabisayaan, pero ginawa niya sa big stage, even nung Ahon, ganda ng laban nila ni Saint Ice. So, tinuloy niya pa rin. Meron isa, di ko lang sure, di ko masabing parang kung i-improve pa niya or something, pero parang nagbawas pa ng ng fillers si Invictus para sa akin. Konting pagbabago na may pwede pa pala mas masiksik yun. Yeah, may ganun. Bakit? Ba't ka tumatawa?
Nangyari. Hindi, natawa lang ako doon sa pwede palang isiksik yun. Ayun, jeep. Sabi niya, oh, kasya pa pala isa dyan. Pwede pala Kasya ikalo. pa si Mot. Simot. Kasya pa si Mod. Kasya pa si Mot. Sige. Ano ba to? Improve, tapos na. Sige. Kung mayroong improve, sino naman yung ang lakas-lakas na? Hindi Wait pa rin. lang, pwede bang Go. singit ng Go. most improved English. Si M-Site. King M-Site. Naalala ko lang. English bars. Marami siya na-convert na haters doon, no? Lalo na nung ahon. Pinura niya yung Grabe yun. Yun. King M-Site, mark my world. Si J-Dogs? Ang kulit M-Site, man. Nung day 2, kung ano yung suot ng J-Dog sa profile pic, yun talaga yung sinuot niya. Tantado. Tapos, pag nakagpapakilala siya, J-Dogs pare. Nice to meet you. Gagano siya. J-Dogs. Eto, sige. Balik tayo. Pinaka-underrated. Dahil last, Go. paano kung siya talaga yung may-ari ng J-Dog? Yun ang plot twist. Tapos i-reveal niya sa battle. Baka siya yung Evil J-Dogs. May gumawa pa naka all black, in-edit, tapos Evil J-Dogs naman yung profile. Oy, wait lang. May utang ako shoutout pala kay J to the D. Shoutout sa'yo, brother. Siya yung nagpa-picture na hinahanap ka alamat sa akin. Nasa unahan ng ahon. Shoutout, Wala na. brother. Sabi ko nga kay Lowell, kasi yung mga unang laban, nandun ako sa VIP. Tapos sabi ko, nung narinig ko na yung next, ano ba yung next ng Cripply Zaki? Oo, Zaki. Sabi ko, Lowell, Iwan na kita dyan, magtatampo ka ba pag pumunta na ako sa... Kasi nandito na ako eh. Pucha, The good spot susulitin din ko yung na sa to right eh. side gawa nung aircon, so all goods naman. Pero may tampo naman. May konting Ay, tampo. pucha, susulitin ko Okay na lang, to. all goods tayo doon. Kung ang dami rin tao nga, putek. Alter Ogag daw si J-Dogs. 40,000 na nanonood. Balik na natin sa underrated MC. So, ito naman, kung yung iba nag-improve, ito, lagi nang malakas. Kulang pa rin sa appreciation mula sa tao. Ano yan? Sino yan sa inyo? Ang underrated. Mali yung nasa listahan ko. Wait lang, mali nasa listahan. Sige, muna na ako. Medyo parang sobrang mainstream nitong sagot ko, pero sa tingin ko kaya ko namang i-justify. Si GL ba yan? Pag mo sabihing smart shaving pa rin yan. Laser mode. lahat pa na nasa listahan mo, GL. Pinigilan ko lang yung sarili ko, no? Urgent. O, sinagtala na lang. champion. Maiba naman. Sinagtala naman. Hindi, sa akin, muntik nang mag-back to back, underrated ko talaga BR. si BR. Sige tuloy. Para sa akin, underrated pa rin si BR kahit na pinoproclaim na underrated. Ganun yung dating pa rin ni BR para sa akin. Kasi sobrang, ewan ko, kung wala lang bang base na audience yung style Ano niya. kasi, CBR, Sobrang bait eh, no? Parang yun, parang yung ang bait na parang, Ang sakristan Nakikipagba- sa totoong buhay, ganyan. nakikipag-battle ba to? Pero ang galing niya parang magsulat eh. parang hindi siya nagkipag-battle na parang nilalambing. Hindi na yan parang nilalambing, pero ang hinahon. Pero kasi, skills wise talaga, top tier eh. Tingin ko lang talaga sobrang classic niya na MC. Parang ang appeal niya is nasa super fans. Yeah. Hindi pang malawakang appeal. Kaya Nung laban nga nila ni Shay, tayo yung nasaktan eh. nainis ako Diba? dun sa mga tao dun. What? BR yun. Yeah, sayang yan. Yun. So, BR. Yun, tas- BR sa'yo. Hindi, pero since naman siya, nanalo na siya last year nitong award na to. So, ibahin ko yung panalo ko this year. Nanalo no? Sa akin, feeling ko underrated si Review. Poison pa rin. So,
yun yung mainstream ko na sagot, si Poison. Oo. Kasi ewan ko, sa galing ni Poison, dapat paglapag ng laban nun, dapat sumasabog na yung ano yun. Ah. Meron siyang audience na talagang sinusundan din siya. Pero matagal din kumapit sa ibang sa ibang, siguro dahil sobrang galing din. Baka yun yung problema pagka ganun. Hindi siya mag-stick agad sa mga sobrang casual lang na audience. Kaya ganun. So, this year's underrated si Poison. But still number 1. ang malupit doon, ganun si Poison pero na-underrate pa siya, no? Ganun na siyang klaseng MC. Na-underrate pa siya. Grabe. Pero Ang taas na ng tingin sa kanya, pero feeling natin hindi pa rin enough. Parang BR din. Parang para silang ewan ko pag nakasalamuha sila or pag napanood sila, para silang parehas na ganun. Alam mo yung para silang mabait. Ganun. oh. Kumbaga kasi si Poison parang dapat at this point tinahanay na kila Looney. Parang confidently pwede nating sabihin yun eh. Pero hindi pa din. Ganun kung bakit. Sige, kayo. Yung sa akin, inano ko rin yung kay BR, gawa nga nung nangyari sa, yung kay siya yung unang inisip ko. Pero yung kaano ko dito is ewan ko, trip ko si yung naging run ngayon ni si Rhyme. Si Rhyme. Oo. Kulit ni si Rhyme no? Oo, tas natawa lang talaga ako na ang payat nga niya, tas nakabis yung Natawa ka na payat siya. Hindi, Grabe yung niluwag ko sa body shaming. Body shame. Mataba ako guys, mataba ako. Hindi yung yung laging ina-angle sa kanya, pero siya, lang, alam mo, tas pagbabanat siya, biglang lalabas na yung ugat. Pero in terms of sa linyahan, sa linyahan pare, sobrang natutuwa ko yung kung paano niya deliver yung nakalaban din niya ata si Suprema noon nung si Rhyme Suprema doon ako una mas lumidab din. Tapos yun nga, napanood ko rin ng live, iba rin siya rumibat. Parang may ganun, parang feeling ko Hindi nagpapabata, Oo, yun. Sobrang parang ang vibe siya is matagal na sa liga pero hindi pa naman. Parang may gano'n na akong na-feel. At saka sa paanan mo tumalsik yung longganisa. Oo, pare, salamat. Assist yun eh. Yung pinasa niya, yung may binato siyang longganisa. Harap natin eh. Pero yan. Sa harap natin tumalsik yung longganisa eh. Walang Kung nakaabante tayong konti. Oo. Pero yan. Si Rhyme sa akin. Aside from BR nga. Yan. Sa akin, ewan ko bakit, pero feeling ko, based sa mga performances niya, siguro dahil sa nauna niyang branding, isa si 30. Okay. Maganda, lagi rin siyang todo. Lagi rin siyang, alam mo yun, yung aggression niya nandun. Minsan siguro, doon na na-off yung tao sa sobrang aggressive naman niya. Kung si BR ay sobrang mahinhin at malumanay, minsan siguro dahil na rin sa delivery before, lalo na before ni 30, may mga natutulugang linya, may mga nasi-skip over na magagandang sulat, pero solid yung mga pinapakita ni 30. Kahit itong kay Jonas maganda yung sulat niya doon. Kung napanood niyo yung Motos battle ni Jonas at 30. Ilang nakukompleto. At saka yun, medyo nawawala-wala siya nun. Pero maganda sana yung sulat niya. Tsaka ang ganda ng rhyming. At congrats sa kanya, na Royal Rumble. Tinalo niya sila GL doon. Ganda ng performance ni 30. Actually, yung sulat na yun, kung ikumpara mo yun sa sumali siya ng ng Isa Buhay, parang feeling ko pwede ulit laban ulit kung nandun na yung laking level ng sulat niya. Ang laking pati yung projection, parang tinake to heart niya yung mga comments na hindi mo dapat lahat isigaw, kailangan bigyan mo sila ng time mag-react, parang in-apply niya talaga. So ang sobrang lupit lang. Nakinig kay Boss Loons. Yun, isa pa yung underrated. Boss Loons. Si Looney. Underrated. Ay, wait lang. Nalimutan ko pala ito. Gusto ko lang i-shoutout yung improvement. Di ko na lang nilagay sa most improved kasi
top tier sila parehas pero para sa akin nag-improve si Rafian tsaka si Zaki. Ayun. Yun, given. Parang si Rafian nakita mo na ito sasali to isa buhay. Alam mo yun, parang nakadasalang palakas ng palakas Tapos Zaki parang alam mong alam mong nag-step up din siya. Yung lakas niya dun kay Ram, tapos yung ngayon, alam mong malayo na pero solid pa rin. Yeah, ikaw Ian. Yung subscriber natin sa Belief Crown. Isa yan. Yun, yung mga nababanggit nyo yun din yung sagot ko. Ang mas naisip ko kasi, hindi underrated parang underappreciated or parang masyadong hinihate na hindi ko nakikita yung rason. Kunwari, nung pinost natin yung kung sino yung mga pwedeng labanan ni GL, di ba? Tama. Nabanggit ko rin si Zaki. Ang daming comments, sarang si Zaki, puro sigaw lang yan. So parang doon ko na nakita, ang dami pa ng haters ni Zaki. Ako kasi Zaki fan ako Parang top 1 ko yan. Tapos, yun, parang underappreciated. Zaki, Lip Cram, M-Zite pa rin. Poison 13 pa din. Yung mga ganun na na parang putik, ito yung mga hindi match parang, no? Hindi match yung tanggap. Hindi match yung fan base sa skill level. Di nga lang din skill level kahit yung entertainment value ng mga laban. Pero ang pinaka naisip ko, actually nakalimutan ko naisip ko na underrated. Ang nakalagay kasi dito sa listahan ko, una ko kasing nilagay si J Black sa pagiging underrated dahil nga natatapat sa mga parang sa akin no. Parang sa imposible sa A-game. Pero siguro ang pinaka top 1 sa utak ko ngayon si Rafian dahil sa yung run niya kasi before ng GL battle Tapos after nun parang yung mga tao parang down na notch no. Parang wala palang kwenta to ganyan Pero 'di ba kahit sa interview natin ni Boss Arik, sinabi niya na good potential yung bit ni Rafian talaga ibang level So kung sa pagiging underrated, yung feeling ko na pinakamalayo yung tingin ng tao sa actual na skill na nadadala kay Rafian ako. Yeah. Papunta tayo sa mga linya. Lagpas kalahati na tayo. First sa linya. Ito ang dami kasi nag-evolve na na pwedeng gawin. Last year lang tayo Rebuttal of the Year. So, start na natin doon. Ano yung pinaka trip nyong rebuttal ng taon? Ako talaga. Walang tumapat sa dumikit pala pero runner up ko yung kay Saint Ice syempre nung laban niya. Pero yung paunang wait lang, ito pala. Dahil 'di ba pinost natin to sa social media. Hindi ko pala nabanggit yung mga community choice. Oo nga, sayang naman yung mga nagpo-podcast. Babalikan ko mamaya. Babalikan Gumawa pa ako ng post. Kaya pa naman comments doon. Sige. Ulitin ko. Pero yan. Hindi ko pa ngayon ko lang nilagay, pero pwedeng rebuttal, freestyle, at saka trap. Yan, tatlo. Pwede nating medyo i-segment ng konti. Kasi, okay lang kung may nasulat na kayo, pero baka lang may maisip kayo na, kunyari, dalawa yun na sa'yo. Yung isa lang pala doon, freestyle, isa, rebuttal na. Yun, sige, yun. Since may tayo, nahati natin. Siyempre, yung sa rebuttal na, Oo nga, pinag-isipan ko pa naman yun, sabi niya. Pasensya na. Mamaya, babanggitin natin Babanggitin. Hindi nilagay. Nagtampo bigla yun. Sa Sayad to Likram yung niya nun. Trap. May trap. Yan yung isa. Sa ganung kategory. Nasa rebuttal ba tayo? Alin man sa tatlo, sabihin nyo na lang kung rebuttal, trap, freestyle. Kasi parang medyo impromptu na shit. Tapos yung pinaka-impromptu, since napanood ko din to ng live, and nung naulan talaga, sobrang sakit sa ulo, napapakinggan yung ulan.
na may napapakinggan din akong tao, tas yung MC pa. Tas biglang babanat si Saint Ice ng about dun sa Olan. Sobrang yun yung sa akin, sa freestyle na naisingit niya yun. So, Yeah. yun yung moment na yun na tumatak sa akin. Sumabog yung, sumabog yung tao. Ako hindi yun nilagay ko. Kasi para akong may pinusta dun tapos natalo ako sa pusta nung part na yun. Lumubog yung lumubog yung pakiramdam ko eh. Ang nilagay ko sa akin, pero Saint Ice pa din. Yung may gusto ka bang iamin? Tulad din sabi mong nung round 1, komportable si Hades sa ilalim. Ang ganda ng pagkaka-setup niya. Tapos, round 3 na yun. Tapos sa round 1 pa niya binalik. Tapos, yung round 1 sinabi ni Katana. Sa round 3, binanggit ni Saint Ice yung rebuttal na yun. Tungkol sa round 2 angles ni Katana. Lupit, So, no? Sobrang... Yung presence of mind mo na mabuo mo lahat yun. Tapos ang bilis nun eh. Pagkatapos ng round ni Katana, inispit niya na yun eh. Tapos ang ganda nung rhyme. Ano maisip mo man, pag sa conversation, ang weird nung may gusto ka bang iamin? Pero kasi 'di ba para ma-rhyme mo yung pag-amin sa ilalim. Parang iilalim, iamin. Napakalupit. And yun yung undisputed na freestyle yan. Kasi yung mga previous fights ni Saint Ice, diba? Like, turntable, ang dami nag-argue dun kahit mga MC. Kahit yung bote. Setup yan. Pinag-isipan yan. Pero yun, freestyle talaga yun, 100%. Kaya yun yung number 1 sound. Shoutout pala sa 47,000 viewers natin. Ewan ko, sana masarap ulam nyo. Lunchtime na eh. Pati sa mga subscribers natin na Comment lang po kayo dyan. Ganda na may mga badge oh. Kung gusto niyo ng badge, mag-join na kayo sa Topic Squad. Pakainin niyo yung mga MC. Tsaka dyan sa chatbox, meron dyan box na may dollar sign. Maganda raw yan pindutin eh. Joke lang. Salamat sa panonood. Pero kung gagawin nyo man yan, supporta yan sa sa pag-interview natin sa wala kaming kinikita dito. Wala nung ginawa namin to. Full disclosure, zero. Wala kaming nagpaparap ng ticket. Wala kaming kinikita kahit piso. Hindi nga ako nagla-log in dun sa analytics nitong YouTube natin. Lang yun, pang-bili lang din yun ng sa akin, ako nilalagin ko kasi kailangan kong itugma lang yung sa Food Panda eh. Hindi kasi Food Panda, Grab. Kasi di ba nagsisend ako sa kanila. So tinitignan ko kung may laman kung pa. May budget tayo. May pera pa tayo. si Alamat lahat nag-aabot nun. Titignan ko. Doon lang din kinukuha Kung may papasok kaya ditong buwan na to. So, alam nyo na kapag wala kaming interview sa MC, wala kaming pambili. De joke. Pero yun. Pag walang topic tambayan, wala kaming pambiling pizza. De joke lang yan. Go lang, palag yan. Sige, ako na next. Go. Hindi ko rin sure kung pasok to sa timeline, pero gustong-gusto ko yung Kame-Kameha na rebat ni Sinyo. Pagkatapos siyang pagsasaksakin sa tagiliran ni Yung nakaganon. So, sa Sinyo style na mga banat, sobrang lakas nun. Tapos sobrang lakas din ng pinanggalingan na yun mismo. Kasi Pampanga, ganun. Oo, tapos Kapampangan pa, di ba? Bias pala eh. Kung hindi GLC nyo eh, no? Para sa akin, malakas talaga yung ginawa na yun ni Sinyo. Yeah. Kasi hindi lang siya bara. May visuals din na ginawa doon si Poison na sinasaksak talaga siya sa gilid. Paliwanag mo side mo. Oo, di ba? Pinapahugot sa kanya. Tapos binalik ng Kamehameha. Totoo. So, para sa akin maganda 'yon, magaling din 'yon. Hindi lang bilang pang buong performance. Tapos nire-reserve ko sa yung goat, yung ni Sayad kay Deep Cram. Pero since sabi nyo, isama natin yung mga trap dito. Yan, trap. Yun, pwede yan, trap. Yun nga. So, magiging runner-up ko yung
Hindi, yun pala yung yun yung isa sa mga siguro top 1 or top 2. Hindi ko ma-judge eh. And then yun, napaliwanag na ni Diiles kung bakit sobrang lakas nung iamin ni tsaka nung Hades sa ilalim. Yung Sa akin, nung ginagawa ko to, parang ang hirap hindi piliin yung mga Saint Ice eh. Na, ano talaga eh, parang strength niya talaga yun eh, no? Oo, yung kanya yun freestyle na yan, parang ang daming nagsubok din dahil sa naging impact nun. So isa yung Hades na ano yun. Pero parang ang ginawa ko to sinegment ko sa dalawa. So yung naka-rhyme, gusto ko yun, yung Hades sa ilalim. Gusto ko yung kay Saint Ice sa naka-rhyme. Sa hindi naka-rhyme, meron akong natripan yung kay Vitrum, yung hindi pala naka-rhyme, hindi naka-rhyme. Naka-rhyme pero mas conversational pala. Yung boto ng Bisaya, ano ba yun? Basta yung hindi kita binoto nung yung nagtatampo ka. Wala akong pakialam sa boto ng Bisaya. Ano pakialam ko sa boto ng Bisaya? Parang, nung nandun kasi, parang sa live, parang gago to, tapos nasa Visayas ka nun. Pakialam sa boto. Grabe yung conviction yun. Pero nabanggit mo yan sa same battle. Gusto ko rin na rebat doon yung sa Reddit angle. Yung tangina mo, nerd! Kay J Black naman, kay Vitro. Binalik niya, no? Binalik niya. Tangina mo, nerd. Galing nun. Ito, may maganda rin dito, pinaikot ni MP3 si Marshall. Ganda nito. Grabe to nung live. Parang akala mo, no? Agree na si Marshall, pinapaikot lang kita. As parang, shit! Bakit ko ginawa yun? Ba't ako lumingon? So, yun trap. Saint Ice. Oh yeah, yung bulol sa R tapos W lumalabas. Yung sinabi niya, ni Saint Ice, maganda rin yan. Ano pa ba? Soon makakapag-giveaway kayo ng SBIP ticket. Tapos na, boss. Last year ginawa na namin. ano bang itatawag natin SBIP sa mga days yun. Saint Ice Glazers? Mga deboto. Pwede. Patron saint pala. Mga Patreon. Yun ang literal. Okay, sige, linya ulit tayo. Ito ay tapos na pala itong rebuttal, trap, freestyle. Ito pala, bar. Yeah. Linyang. Skema na pinaka tumatak sa inyo. Ito sobrang hirap mamili na ito. Mahirap. Dalawa din yung... Tsaka sobrang daming magandang linya this year. Na parang, ito hindi ko pipiliin. Parang, shit. So, yung kung ano man yung mapili dito, guys, hindi ito definitive. Wala kaming, hindi ka namin sinasabing, ito yun. Pero, ito yun para sa amin. So, kayo rin, lagay nyo dyan anong pinaka-natripan yung linya for this year. So, sino mauna? Sinong matapang? Ako na. Go. Dalawa. Inunahan. May nauna na labas ng mga glazers. Labas mga Labas mga glazer. Pero ako wala akong GL line. Ang Wala pinaka... Unang pumasok sa isip ko yung kay Katana. Yung hindi ko siya masabing linya or schema kasi parang buong round niya to yung kung di perfecto yung sulat mo Bakit mo ingat? kasi ang ganda nung punto parang Tama. hindi problema kasi natin sa mga lines minsan hindi siya direkta siya dapat buong style yung inano mo parang bigla kang as an audience magda-doubt ka na ngayon sa mga mag-freestyle although tayo parang magandang skill pa rin siya pero alam mo yun I can imagine some people na bababa yung tingin nila ngayon sa freestyle dahil dun sa linya na yan. Tapos hindi lang din kasi yung punto na yun yung pagkaka-setup niya papunta dun. Pero kung top 1 lang din naman ang pag-uusapan na schema, yung kay Poison na alang-alang sa
paratang. Ano yun? Mm. Alang-alang. Yun yung alang-alang part na ano. Buong yun, although, sabi nga niya, di ba? Parang inulit niya lang naman yun. Wala, tas iniba lang niya ng konti dun sa dati niyang laban. Pero yun yung pinaka malakas, pinaka malinaw, pinaka amanda din. Parang tumatak. Mhm. Ang daming nagpa-play, sobrang daming nakaalala. Sobrang iconic. Parang yun yung mga tipo ng linya na maalala natin 5 years from now. Sa akin, sige, dahil nabanggit mo na yon, meron ako dalawang galing sa sikat na battle. So, number 1 is yung alang-alang. Kasi nga, parang naging cheat code ng lahat eh. Na pag sinabi mo na yon, alam mo na babagsak yun sa either rule number 1 or kung anumang version nung sinabi ni Poison. Pero yun, doon na yun pupunta. Pangalawa, nitong huli, nakita ko, yung Zoro, na parang naging suki na naman. Parang alam mo yun, yung alang-alang, parang sa kanya yung first 9 months of the year. Parang lahat ginagaya yun. Tapos nung nilabas naman yung Zoro, ito naman, lahat naman merong paparating, lahat merong tawag nito, yung isa, start pa lang yung round 3. Yun. So, sa mga sikat na battle, yun yung mga nagustuhan ko. Pero, personal na bar para sa akin na pinaka natripan ko, isa sa mga na naalala ko hanggang ngayon, yung ginawa ni Invictus. Yung sa Christian, hanggang doon sa kasalanan mo tubos. Yung Stations of the Cross. Tsaka bago pa yun, parang yung pinaluhod, tapos basta parang siyang nag ng storya in 8 lines or something na simula sa ewan ko kung baptism yun, pero yung basta simula nung naging Christian ka hanggang sa pinako ka, parang tapos lahat yun layered na parang hindi lang iisa yung binabanggit niya ng storya. So hanggang sa dulo nung nakatutok siya kay Enigma na pag tong Christian namatay, kasalanan mo tubos. Parang damn, grabe yung pagkasulat nun. So yun yung sa akin. Kayo? Ako muna. Sige. Sayang ka. Clips. Gusto mo sabay na kayo? Medyo ka ba? Hindi ko parehas eh. Sige. Hindi, sa akin kaya ako din na-mention kanina nung ayoko sanang ilagay sa mga rebuttals yung me. Kasi kagabi binuksan ko ulit yung laban na yun just to verify yung feeling na ganun ba talaga siya kalakas. Nung ano. So pinanood ko siya ulit kagabi. Sobrang intentional talaga na ginawa siya ni Sayad doon. Tapos sobrang genius nun para kumagat si Lipcram. So, kumbaga, yung pinupunto kasi ni Sayad hindi lang ay, yun no? Di ba, yung pinupunto ni Sayad doon hindi lang siya natapos doon eh. Parang paghihiganti siya para sa ginawa ni Lipcram doon sa binilangan ng parang si di ba? So para sa akin isa yun sa mga pinakamalakas na setup na bara, ganun. Kasi hindi lang siya nakasulat eh. Naka-intend talaga siya para ipangdurog dun sa kalaban. Nagkataon lang na sobrang lakas din ng presence of mind ni Lipcram at naitawid yung laban na yun. Pero pandurog na yun eh, pandurog na yung And then sobrang mainstream pero hindi natin pwedeng i-discount nga yung yung atang-atang. Iba-iba nga tawag natin eh kung kitang-kitang, atang-atang, alang-alang. Atang-atang ni tanga. Yun yung pero maganda yung kay Sayad, legit. Maastig nga yun. Parang ang dami nagtatrap, di ba? Na ang gagawin nila is pipita sila ng sinabi ng kalaban. Yun yung trap nila, parang kukuha sila doon. Sa kanya tendencies yung tendency yung pinredict niya na eto, pag ginawa ko to, kukunin niya to. Mismong solid. Yeah. Kayo, ikaw, Loy Clips. Yung sa akin, yung last two kasi natin, yung 3 ba to? Or yung last yung bar of the year, battle of the year.
ano ko siya disahon sana. Pero syempre, kung yung mga naka-upload na, yung given sa akin yung kay Poison din. Tapos yung isa is yung Raffian Plaridel din yung sa akin. Yung, kasi ang lakas ng impact nung kinamayan din kasi siya ni Plaridel. Yung Guhit ng Kalye. palad. Oo, yun. As in, ang iba yung impact nung, ewan ko, may napanood akong sa international na yung umuha ng papel, tapos nung inano niya, nagdala siya ng May isa pang ng papel. extra. So parang ganun, Disaster. same vibe siya sa akin, oo, na shit, paano kung dito kinamayan or ewan ko kung may baon si Raffian doon. Pero dahil nga, nakilala doon sa Kalye ng kami at the topic ni Raffian yun, nung unang rounds niya, parang siya yung nag-seal nun, tapos sobrang, sobrang gandang ender nun as ng fake pa eh. Sobrang Ng fake trap eh. No? Sportsman siya, trap na trap yun. Kaya hindi ko alam kung ilalagay mo siya sa trap kanina din. Pero din naman parehas eh. Kay Joe. sa bar na rin. Yan. Ito rin, maganda rin to, yung kay Momo rin. Sabi niya, yung sobrang dami pumapasok parang Lunes na umaga. Lupit na Ay. to, kay Zenlo. Lupit niyan. On fire din siya. On fire. Si Bula Lugaw, sa rebuttal niya raw, lumaban siya ng 2 battle kasi di convincing yung pagcha-champion niya. Kulit nito. Okay. Sige, bago, ano na lang tayo, 2 na lang. Ay, 3 na lang pala to. Battle, MC, tsaka episode. Pero bago yan, pupuntahan ko lang itong mga kinoment ng natin, mga viewers. So, sa community vote, Rebuttal of the Year ang nanalo dito ay Hades sa ilalim. So, yan ang natripan talaga nila yan. Tapos, dito naman sa... Rookie of the Year. Well, Katana. Unanimous. Parang Riot nga kung hindi Katana, no? Parang imposibleng hindi. Next naman, Bar of the Year na tripan nila ay ang dami kasing sinasabi yung mga yung mga nitong ahon pero hindi pa kasi kasama yun. Meron dito tawtado. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Rebuttal sa korte. Tama. Dito lang din in-upload. Defense na yun, di na rebuttal. Pero marami dito poison. Poison yung atang-atang. Yun yung ina nila. Tapos sleeper nila Invictus Pistol. Underrated, marami pa rin kay BR. Then meron naman entertaining. Ba't may Cruz Jonas dito? Luma na to Di, bago. Bago lang yan. Yung sabi ni Jonas na humingi din siya ng topic kay Arik. Bruce Cripley pala yung nasa isip ko. Yeah. Uy, shoutout sa Flatway. Let's go, boss. Oy, men! Si Boss Rayan, umapir yan sa atin nung live. Actually, nagulat ako. Sabi ko nga, totoo kaya itong Kasi nung una, nag-add sa Facebook. Sabi ko, Rayan Estrada, parang imposible naman i-add tayo na ito. Pero, tinignan ko. Na-misclick lang, boss. Tapos chinat, sabi niya, manonood ka ba? Appearan tayo doon. Tapos yun nga. Shoutout, Boss Rayan at sa FRBL. Okay, balik tayo. Ano ba yung sinabi ng community sa comeback nila ay marami nagsabi ng Sheyi at saka Mot. Well, sure ball na yon. Tapos, most improved nila maraming Shaboy. Shaboy yung nila. Natalo si Shaboy. Ito ang tanong para sa mga nanonood ng live. Sinong makakatalo kay Shaboy? Oo nga. Sino sa tingin niyo yung makakatanggal sa streak nito? Kung ito nangyari kasi yung sinabi ni Diiles meron kaming meron tayong pinag-usapan na tawag nito. Uy, may nag-super fan. Kuwagi, kumita tayong $2. Mayroon na tayo pang pakain sa MC. Thank you, Ivan. Ayan, ang next interview namin si Shaboy. Salamat kay Shaboy lahat yan. Para kay Shaboy yan. Kapampangan yan siguro. King Lame agad eh.
Ano yung sinabi ko? Nawala tuloy. Yung prediction, sinasabi mo yung... Yeah. Nung sinabi ni Diiles na kung may kakaya kay GL, oo. Poison si 13. Poison yun. Tayo na, nangyari yun. Tapos kinaya nga. Kinaya talaga. So ngayon ang tanong natin para sa mga nanonood, sino tatalo kay Shaboy? sabi ni Ma'am Maring, sabi nga ni Madam Nina, Si Eminem nakakatakot lang. kalaban si Shaboy kasi gagawin niya lahat para manalo. Well, totoo. Abangan niyo yung upload ng ahon. Grabe yun. Gagawin niya talaga lahat. Sobra. Pakalaga lang Si yung Bagsik. Bagsik, pwede. O, take gandang laban. Uy, pwede magandang story yan Bagsik versus Gandang Shaboy. story. Okay. From walang panalo, tumalo ng walang talo. Inintay ko na Ito, lang sumampa si si Boss OG1 King May Royal Castillo, Rumble din yun Dodong Saipap. Uy, hindi pa naglaban? Shaboy, Dodong Saipap. Mukhang riot to Si Sharon. Si Sharon. Sure. si Eminem lang daw makakatalo kay Shaboy. Okay. Sige. So, mamaya na yan. Spoiler yan. Hindi ko yan babasahin. Nakita ko ngayon sa Facebook. Alam ko na yan. Kasama pa sa Team pagtulog Sandy. yun Next natin, ito, Battle of the Year para sa inyo. Yan. Year 2025. Battle of the Year. Yan ang matinding tanong. Yan. O, kayo muna. Hirap yan Kung pwede lang ahon, men, mahirap pa rin. Sobrang hirap pa rin. Kasi MZ Rafia nandyan, Tipsy Dimot Tipsy. nandyan, GL Poison nandyan. Actually, Daytop, pwede mo ilatag lahat doon. Pero safe tayo dahil hindi kasama yung ahon. Next year na tayo mahirap. Next year na tayo mahirapan. Sino yung Battle of the Year ninyo? Pero pwede isama yung ahon last year. Ahon naman. last. Pwede. Yung Kasi- basta upload. Pero bawal Upload GL this Vitrum Ayun nga, given na yung GL. Oh, kala ko, Bali, Vitrum GL. Sige. Nagtanong ka ng qualifying question. Ikaw na mauna. Di sa akin nga. Late kasi tayo, hindi ko tuloy mabitawan yung gusto kong Yun sabihin. yung sinasabi ko rin pero sige. Dahil sa akin Pwede mo nga, naman medyo- bitawan Dalawa yung sa akin, Masama parehas dun. ahon. Parehas 45. ahon. Yung ahon this year sana is yun nga, sa akin EJ Vitrum yun if ever. Pero since hindi pa uploaded, yung uploaded na ahon last year since this year in-upload, Jonas Zend. Doon ko pinasok yung Jonas Zend pa rin na sobrang, yun nga yung, sabi ko galing na rin kay Boss Arik. Magkaibang yun dimension na showcase nila both. So, yun yung sa akin. Kung hindi ahon, sino ang pipiliin mo? Sige, kayo muna. Yun na yung nakalista kasi sa akin Akala ko Sige, isip muna ako ng kundi ahon. Sige, ako na. Go. I-represent ko ulit yung Blazers community. Pero itong sagot ko hindi ko pwedeng paghiwalayin yung GL Husky. Kung paano natin siya ni-review. Yung experience ng buo. Yung dalawang battle na yun. Oo. Yeah. Yung isang buo yun, isang buong 6 rounds siya para sa akin. Mm. Yung pin-repair ni GL doon. So, Yeah. para sa akin, kung meron akong ibibigay na Battle of the Year. Battles of the Year. Oo. Panoorin nyo ng magkasama yon. Kasi Maganda nga. sobrang lakas na Husky, sobrang lakas na Raffian. Diba? Tsaka GL na madiskarte. Yung GL na lumabas doon. madiskarte. Gusto ko lang din talagang i-call out bakit nagkaroon ng Glazers na Kasi magaling naman talaga, di ba? Deserve. Meron naman talagang meron naman talagang Merited. karapat dapat na Merited. ipanalo yun eh. So, yun, yung 6 na rounds na yun yung aking Battle of the Year. Rounds. Sige. Maganda nga yun. Maganda nga yung idea na na nireview natin siya na magkasunod. Kasi, Sabi ni Iba- Batas iba ulol daw yung makakaisip dun Sabi siya kahapon, may nagsasuggest sa akin na i-review ko yung 6, yung tuloy-tuloy yung ulol kayo, sabi niya, ulol lang gagawa nun. Tapos sa isip ko, ulol nga kami. Hindi, mag-isa tayo mag-isa siya
1 of 10 natin yan. Anyway. Magandang idea nga yun. Kung hindi nyo pa siya napapanood ng magkasunod, magandang i-marathon nyo siya. Mas kumpletong experience siya. Para kang para mang pinanood yung Star Wars ng wait. May tumatawag sa akin. Pero, Sige lang. ang magiging sagot ko dyan ay close ko lang Facebook ko. Ang magiging sagot ko dyan ay si Zaki St. Ice sa Battle of the Year. Parang performance-wise, maraming mas sobrang magagaling na mas iconic. Pero kung yung battle na yung dalawang MC nagselpukan, para sa akin walang makakatalo dun sa battle na yun. Kahit mas nirurot ko yung natalo, gets ko kung bakit nanalo si St. Ice. Ganun siyang level sa akin. Tapos sobrang lakas talaga ni Zaki dun sa battle na yun. Yun. Okay. Ikaw. Ay, ako pala. Sige ko na yung akin. Go. Pala yan? Yan, may nga pala. Raffian JD. Raf JD. Hindi ko yung moment. Small room, no? Hindi ko napanood ng live, pero yun nga. Nalala ko, okay. O nga, yun nga pala yung isa rin iniisip ko na tiktikan yan. Again, flexibility ng both ends and din pagbabalik ng isa. Sa akin, kung video only, baka GL, most likely yung GL na ginawa niyang nitong huli, yung dalawang beast mode siya kay Husky at Raffian. Factoring in yung live para sa akin, natripan ko yung Cripply Ban nung live I mean yung mismong experience sa panoorin niyo ng live na feeling ko guguho yung venue. Tapos nasa 3rd floor kami. Na parang shit. Akala ko parang Stampede na ba? Umpisa na ba ito ng Stampede? Siguro Stampede kung nanalo si Cripply. pag tatakbuhan palabas yun, joke lang. Pero yung energy ng live, doon ko na feel yung yun yung kayang i-produce ng battle, yung ganong klaseng energy, pati yung mismong experience na yun. So battle of the year na na-experience ko live would be Cripply Ban. Sa napanood ko naman ng video only GL nitong huling niya, bago yung ahon, yung 6 rounds niya. So now we come to the last part, kung saan sasabay-sabay lang natin sasabihin yung isang pangalan. Joke lang. sa community pala, wait Yung lang. tsaka yung mga sagot nila. Ito pala. So yung mga sagot ng mga nasa live, St. Ice Jonas, Raffian Plari, maganda yan, Raf JD, Cripply Band, Vitrob J Black, JD Raf, Tipsy M Zite. Oo nga pala, maganda to. Mod Tipsy tapos na yan May Shehi EJ. Shehi EJ. Yan, maganda yan. Yun na yun. Tapos sa ating Facebook naman, Battle of the Year. Check natin. Puro GL. May Zaki at St. Ice. Ba't ibang account ni Paul yun? Mga account ni Paul nagka-comment. May Zaki St. Ice din dito at saka may Cripply Ban din. Yeah. So, halos consistent, I think. Well, kung ganun kasi kalakas, mahirap din hindi sila iboto na JD Raf M Zite, well, di pa yung lumalabas. GL Husky. Ano pang wala dito? Puro EJ Vitrom pero kasi totoo Lalanon. Zaki St. Ice tsaka EJ Vitrom. Pero well, grabe yung EJ Vitrom. Pero dito tayo sabi nga dito, hindi makarelate yung mga team bahay. So hindi natin isasama yung mga hindi pa na-upload. Maganda rin yung parang hindi man underrated. Surprisingly entertaining battle sa akin yung Blizzard Tulala. Ganda. Yung Oo. lupit. Ganun. Sobra-sobra kang kulang-kulang, bobo kang magsukli. Ang galing. Ang ganda ng mga linya ni Tulala. Oh. Hayop Cut magsulat. off guard minsan no?
At salamat kay Tulala, lagi nag-share ng post natin yan, si Lycan Nas. Solid yan. Sa ano naman, sige, ito na, MC of the Year para sa inyo. Wala ata ang drum roll dito eh. React. Play, chime, wala eh. Wala. Tama ba? Wala eh. Wala. Okay, go. Sino ang MC of the Year ninyo? Ay, send with effect. Ito na lang. Woo! Yes, sir. Sa akin, GL eh. GL, pare. Sa kanyang sa kanyang battle rap sa 2020 sa may-ari ng battle rap. Parang 2025. imposible. Dalawang laban lahat ng doon ko lang naalala na ano nga pala no, same, hindi pala, magkasunod na day din yung sinagtala niya at yung kay MR. Kaya sabi, shit, dalawa. Sabi ko, wala, ano na. Ay, nakamasipan. Wala, kahit si FRBL, GL eh. Walang contest eh. Parang maraming nagbigay ng magandang performance, pero si GL yung nagbigay ng magandang taon. Na Siya. merong magagandang battle eh. Pero yung GL 2025 is nandun eh, mas mataas. So, Poison 13, dahil, parang last year itong ginawa natin eh. Poison 13 kung idadamay mo lahat ng liga eh. Pero parang ngayon, ang hirap pa rin tapatan ng ginawa ni GL eh. Oh. Kahit kasama Kasi yung pa din, ang lakas pa din ni Poison. Pero Pero isipin iba. mo yung ginawa ni GL. Oo. Shoutout kay GL na nakausap natin yan sa venue. Sabi niya, parang nung start of the year daw last year, di ba may interview tayo sa kanya, nasabi niya, gusto niya itry yung mga hindi niya pa natatry sa battle. Tapos parang pinaparinggan niya pa ng Boss Arik, nanonood ka ba? Tapos gusto niya si MR, gusto niya ng Alter Ego. This year ginawa niya lahat and more. And pala yung sinasabi niya na yung two ba? battles in one night pala yung isa doon sa mga gusto niya subukan. So yung mga sabi niya, ang gusto parang yung isa buhay parang hindi masyado, pero yung gusto niya yung experience na hindi niya pa nagagawa. Alter Ego, 2 consecutive, 2 battles in one night. Tapos 5 kalaban. May ano pa siya, tawag dito, may left field, bumalik siya sa ano niya kung paano siya magsulat. So grabe 'yun. At yung last niya na ang dami na bait. Aga pinopost pa eh, magka-Canada na si GL. Pupunta na siya kay hindi na para sa akin magaling. Pero magaling si GL kumuha ng tao. Yun lang gusto ko sabihin doon. Magaling siya magaling siya kumuha ng tao. Basta, yun na yun. Sa inyo, sa kanilang lahat, GL din. Pati doon sa post Killer natin. Poison ng Pero shoutout kay Poison. Pero Poison. grabe yung Kumbaga di ba kasi yung usapan natin sa interview kay Poison, parang yung part na nagagalingan sila ng sobra kay GL. Pero although ang ganda nung ginawa ni GL, Yeah. pagka skill-wise, Poison pa rin talaga eh. Parang nasa ibang level na kasi si Poison din. At abangan Siguro niyo yung kung- ahon ni Poison. Ewan ko lang kung ma-upload. Ang sasabihin ko sana is parang kung mahanapan niya ng way na makakuha ng tao, hindi sa nanonood kasi na yun eh. Kaya naman niya nang gawin yun. Kumbaga yung fanbase, wala ganyan eh. Battle rap eh. Hip-hop eh. Ganyan talaga kailangan ng fanbase. Yun, hopefully, yung battle niya kay GL. Usually kasi ganun, di ba? Kapag medyo may natatalo kang Nung kay may Sinyo, natatalo kang crowd favorite, biglang 25% dyan, akin na yan. parang ganun. Vitrum 2023 eh. Oo, parang ganun, di ba? Vitrum, dati pag inisip mo si Vitrum, sobrang Ayaw nila. obscure eh. Sobrang parang iba nga ayaw. As in, ayaw talaga dahil sa aktivista. bars. Tapos ngayon, boom. And eto feeling ko yung acceptance ng tao sa activism, feeling ko malaking part doon yung Yeah. yung flip top tsaka Yung si flip Vitrum. top mismo. At saka si Vitrum. Kasi yun yung isa yun sa may
feeling ko nga mas malaki pa yung impluwensya ng flip top sa Filipino hip-hop kaysa sa hip-hop music sa Pilipinas. Laking bagay. Kasi mas marami akong kilala na nanonood ng flip top or ng familiar sa flip top pero hindi nakikinig ng hip-hop. Or yun yung Wala gateway silang- nila. Oo, Flip or top yung ganon. entry nila. So, yung makapanood ka ng ganun tapos naastigan ka sa aktivismo, feeling ko malaking part yun kung bakit mas accepting na tayong mga Pilipino sa aktivismo. Dati kasi 'di ba ayaw natin 'yan. Yeah. May mga part pa nga ng hip hop pa rin ngayon na ayaw pa rin sa activism Yung mga nangre-red tag, yung mga pinapahuli sa polis yung kung sino-sinong hip hop artist, 'di ba? May mga part pa rin na ganun pero dahil nga yun sa feeling ko lang, wala tayong ebidensya na ganun pero gusto ko paniwalaan na hip top tsaka si Vitrum malaking part ng ngayon ng wider acceptance sa activism yun. Si Vitrum yung semi-spoiler pero siya lang yung nag-rally sa flip top stage. Abangan nyo so na mass lead niya ang 5,000 people. yun yung malupit dong ahon. Sige, ito naman. Sana mag-engage yung mga nasa live. All 44 million na viewers natin dyan. Kung nanonood kayo sa amin, kung may napanood na kayo na episode, gusto lang namin tanungin. Kami rin, tatanungin rin namin sarili namin. Ano yung pinaka-trip nyong episode na nagawa natin ngayong taon? Yeah. Na experience. Mapa-review, Or mapa-tambayan. magkahiwalay. Gogi, gusto ko lang din i-shoutout yung sarili natin. Kasi Wait parang lang yung singot. Sige, go lang last tuloy. year nung ginawa natin yung episode na na wishlist. Mamaya na yan! May ni-ready ako dyan. may- May ni-ready ako. Hindi, I mean, part. from those wishlist, tapos ang dami nating halos na blackout natin yung listahan. Yeah. Salamat sa mga nanonood. Kung hindi dahil sa inyo, di naman namin tinutuloy yung mga nanonood. Ba't namin itutuloy? Oo ka. So, kayo yung dahilan nun. Tsaka, major shoutout, special shoutout lagi kay MZite Yeah. na Ay, nagpasimula siya ng na, oo. nagpasimula Ng ng domino. nagsimula. Tsaka hanggang ngayon, hindi talaga naiiba yung suporta ni MZite sa Topic Squad. Nagugulat na nga lang kami sa videos kapag may battle siya. Sinashoutout niya. Sinashoutout. Hindi kami nagbabayad ng kahit na sponsor or anything. Hindi rin naman namin siya parang sinasabihan na... Tsaka di rin namin siya kayang bayaran. Oh, isa pa yun. Di siya kayang bayaran. Pero sobrang grabe yung taon na yun. Feeling ko kung kasama yung kay Boss Arik, mawawala na lahat. Personally, ilalagay ko sa kanyang league of his own yung Arik interview. Parang isasantabi ko na yun. Yun yung top episode ko. Pero kung hindi nangyari yun, doon na lang ako pipili. 3 hours na kwento ni Boss Arik, kwento ni Zaito. Pero sobrang valuable din ng mga pinagdaanan ng liga. Malalaman mo yung di ba, yung pinagdaanan niya para dumating sa ganito yung liga. Kung paano niya tignan yung MC, paano niya alagaan, paano niya parang naging anak niya yung flip top na alam mo yun, hindi niya binitawan kahit anong mangyari. Saka eto na pag-usapan natin to sa GC. Kinausap niya tayo ng normal Parang first name basis tayo ni Enigma na DM na tinatanong kung kamusta kayo ganyan. So sobrang lupit nun. Ako pero bukod doon, yun. Tatanggalin ko na yun. Gusto ko lang siya ilagay sa kanyang pedestal. Pero isa sa pinaka na-enjoy ko is yung kasama si Batas. Ang daming pinagdaanan ng episode na yon. May time na dapat gigising pa tayo ng alas 3 na umaga para lang maka-accommodate natin si Batas. Tapos alam mo yung meron ka nang iniisip na kung paano siya. Yeah. Tapos kabaliktaran siya pagdating sa nung na mo na siya na
what the hell, kinakamusta niya yung pamilya mo, na parang, Oo, gagi. Tapos, Na genuine. mamaya, di ba? Oo. Kinakamusta niya yung pamilya mo. Close, super close second sa akin yung EJ Power. Dahil, nung na-meet ko siya sa Ahon, di ko pala naparating sa inyo. Genuinely, gusto niya rin kayong, parang concentrate siya sa inyo. Hinanap niya kayo, tinatanong niya kamusta na kayo, anak ni Paul, kung kamusta na si Lowell. As in, kilala niya yung pangalan, hindi, tapos gusto niya rin kayo talaga ma-meet. Maayos siya, sobrang warm niya sa personal. Pero nung umakyat siya ng stage, demonyo na ulit siya. So, dun lang. Nakawang lupa lang yun. Yan. Ayan. Pero yun yung sa akin. Sa inyo? Sige, sa akin. Sa akin, yun same yung kay Alamat, yung kay, syempre, Boss Enigma yun eh. Matic na Right, yun, so, Matic na yun. So, ako may dalawang, yung isa yung sa favorite ko, no? May in-interview tayo, and yung isa sa review. Doon sa in-interview, syempre, ito talaga ito, aside kay Looney, ito talaga yung pinaka nagpakumaling sa akin gawa ng mga kanta rin niya. Yung interview kay Delo, syempre. Oh. Siya yung pinaka, ko talaga nung, kumbaga, conflict up. Muntik din hindi matapos yun eh, no? Oo. Ang dami natin interview nitong huli. Yung mga OG. Sila, generous sila sa, nila. Sobra. Tapos yung mga insights siya doon na yung the place na silang mag-dos or the place na niyang may mga what if nakakampi sa dos for dos, di ba? Parang, saka nga yung siguro dahil artist nga rin siya, parang kung paano niya, sino yung thought process niya or kung ano niya. So yun, yung interview natin. Graphics pa, no? Graphics pa, sobrang saludo. Tapos doon sa review naman, syempre, shoutout with Boss Ali. Yung isa pa yun. Isa din yan sa, kasi yun, hopefully yun din yung ko next year, mas marami pa Ay, tayong taas mo yung t-shirt mo. Ayun, shoutout Boss Nonong pala. Uy, parang mga linya-linya boys Ay, oo nga no. Uy. Ay! Shoutout Boss Nonong. Ay, ba? Tatlo tayo. Spoilers. Pang-screenshot yan. Ay, Boss Jose, akala ko may cup ka ng Ay, wala. Yung cup mo na lang. Nasa yung cup mo? Nasa cup mo. Wala na. Wag na. Ang lamig. Sinalaban mo na. Depende sa akin. Sinuot ko, nag-record ako ng podcast episode ko. Sinuot ko nung... Yes. Shoutout kay Boss Ali. Tsaka lupit Boss niya Ali. galing manood, no? Na parang... Saka, yung salita niya, sobrang, alam mong, may laman din na, yung from Kinikilig si his Lowell, background pa. Oo, yun nga. Parang sila, kaya sabi ko, Delo, saka linya-linya, kasi, parang, dahil lang sa, ginagawa natin ito na na-meet ko sila. Though yung isa virtually sa yan. Yun yung na-enjoy ko. Yeah. Kayo. Sige. Ako, na-mention nyo na pareho, no? Pero again, shoutouts pa rin. Kahit late ako dun, no? Yun nga yung... Putang ina nga. Ayaw Yun kong nga. sagutin ng asawa. Merong nag-comment na mas madami pa daw nasabi yung anak ko dun sa episode. Ni Boss Arik, no? Kasi una, hindi ako nakapag-build ng rapport kasi nga parang 30 minutes bago ako nakapasok. Naghatid pa ako ng misis, no? Pero yun, maraming salamat talaga kay Boss Arik kasi nangyari yung interview na yun. Imposible na naging... Diba? Tapos nangyari siya. Yung pagkakasabi pa na, hindi ko alam kung si Ian ba o si Matt yung nagsabi na ilalagay niya na yung pinakamalayong suntok sa buwan sa listahan. Tapos nangyari siya. Yeah. Ayun, same sa akin. Sobrang ganda nung episode na nagawa natin with Boss Ali. Unexpected na ganun kalalim yung mga mahuhugot natin doon na tapos sobrang gaganda nung insights niya. Tapos nagulat tayo, writer siya ni Pinoy, ganun. Di ba ganun yung mga natin na nahugot doon. Tapos ang gaganda ng insights niya na binigay doon sa laban na yun. Alam mong fanatic talaga, no? And then ito, siguro pare-pareho tayo. Kay Batas. Ang dami nating ang daming na-clip doon na hindi man tayo yung nakinabang. Hindi naman tayo nakikinabang sa lahat na nagki-clip eh. I mean, hindi man lang sa page natin nag-trend yung mga kinlip. Meron nga doon nag-clip ng 12 minutes na talaga ba? 12 minutes? Clip mo ba yan? Sa episode na yun.
ganun, ganun kahaba na clip yung nakuha niya. Kasi sobrang malaman yung interview na ginawa natin na yun. Na, ang dami ding binigay na wisdom bars dun ni Batas eh. And yun nga on a personal level, sobrang nakakatuwa na siya yung guest tapos bigla ka niyang babatuhan ng tanong na interview ka. hotspot, ikaw yung tatanungin niya na ano, kamusta ka, ganyan. And bilang dati na pagkakain kami sa BF, tapos nakikita ko, si Batas yun, nagtatato, di ba? Si Wild Ones, ganun pa yung tawag ko dati. Tapos nangyari yung interview. So, personal favorite ko din talaga yan. Si Wild Ones. Ginawang tao eh. Si Wild. Kayo, ikaw yan. Ako yun din talaga Batas interview na paborito ko na ginawa natin. Sobrang chill kasi nun na Hindi mo tapos in-expect, yun nga, no? kinakabahan, may mga interview talaga nakakabahan kay parang ano kaya to. Kasi pagkakakilala natin kay Batas, yun, maangas. Baka murahin kayo, no? Oo, 'di ba? Pero sobrang sobrang mabait tapos yun nga, may mga interview kasi na mararamdaman mo na ini-interview mo lang talaga. And masaya yun. Kumbaga yun yung expectation natin Yung lagi. pinunta mo dun eh. Na okay, para malaman natin saka ng ibang tao yung nito, yung storya. And masaya yun, solid yun. And so far lahat, walang pangit na na experience talaga. Pero may mga interview talagang umaangat na para kayong nagkwentuhan na magtropa. Totoo. And number one talaga dun yung kay Batas na interview. Ang dami nating information na nakuha na first time natin narinig. Tapos yun nga yung interesado talaga siya sa insights natin. Saka sa tingin natin sa mga bagay-bagay. Sobrang saya nun. And ganong level din kasi yung kay Boss Arik eh. Ganun. Siyempre, automatic number one, Boss Arik yun eh. Pero kasi yung paraan din kung paano tumakbo yung interview na yun. Tapos ang daming side stories si Boss Arik. So, na may part din na po, bigla ako naisip, I can listen to these stories parang kahit gaano katagal, lalo na dun sa mga stories. Side to. Tawang-tawa talaga ako dun. Solid. Tapos isa pang ganong pakiramdam kay Jonas. Ganon din si Jonas. Sobrang to think peak ni Jonas ngayon. Kumbaga parang siya yung parang di ka na ma-reach na MC na lumalabas ako nung interview sa TV kay TV. Alex Calleja. Yun, Tapos ngayon sobrang active social media. Pero nung time na yun, ganun din, sobrang interesado niya. Tapos yung pagka-meet pa natin sa kanya nung laban niya. Kulit na. Sobrang siyang na-excite na ganyan na binitawan niya yung mga nagpapapicture. Nahiya ka ako sa mga nagpapapicture. Tumakbo siya eh, no? Tapos talon-talon tayo doon. Sinabi na lang natin, kasi dami nakapila. Bumalik ka na sa nagpapapicture. Pa-picture ka muna. Tapos, tsaka natin pakinuusap. Tapos yun, yung kay Boss Ali. Kung ano yung and ito literal na nalista ko tong mga to, kaya nung mga binabanggit nyo, okay. Hindi siya yung naalala ko dahil binanggit nyo. Ito din talaga yung mga tumatak sa akin. Kung feeling ko ano yung feeling ni Low Eclipse kay Delo, yun yung pakiramdam ko kay Boss Ali. Kasi, writer. Ang dami kong nakuha dun. Ganda. Na technique even sa interviews and shit. Sobrang ganda nun. Tapos may backstory pa na hindi natin pwede banggitin na mas talaga, solid si Boss Ali. Supportahan niyo yung linya-linya. Promise. Yeah. Shout out linya-linya. Yan Shoutouts. And ito naman, meron din ako mga favorite na episodes na wala ako dun. Pero pinanood ko siya. May ganun din ako wait lang. Yung Ako din. Madami-dami yung sa akin. yung kasama si Zait na yung 4 Wala hours. ako dun eh. Wala ako dun. So, pinanood ko yun. Tapos, syempre, kay BR, kay Delo, yung sa mga mga clips nun. Ewan ko, siguro Michael mas B. appealing.
siguro mas appealing kapag wala ka doon kasi hindi mo ano. So nung napanood ko, parang audience lang talaga ako. Kaya mas na-enjoy ko siya. Kasi syempre pag interview natin, papanoorin ko pa ba. Minsan pinapanood ko, madalas hindi. So yun yung mga na-enjoy ko din na ano. Pag wala ako, na-enjoy ko. So next year, dadamihan ko yung... wala. Joke. Ako nga, itatry ko nga yung wala ako. Di ko pa na-experience yan. Hindi, bawal yun. Pag wala si Guys, Alan, next year, episode. ako lang next year ang kami ni Paul, Allen. May episode na, Dalawa lang. Deb, Titan. basahin natin. Ito, mga natripan daw ng mga nanonood. Sinyo, yan, isa yan sa mga nagulat din ako. isa pa yan. Isa pa yun. Tsaka pag nasa venue, Gasolina yan, gasolina. sobrang warm ni Sinyo na makipag-usap. Anigma, syempre Anigma. GL, yan, isa yan. Solid na. After niya mag-champion, pumayag siya, diba? Solid yun. Unang Akala ko pa episode, post. review nyo with M-Site. Ay, ikaw kasi member ka eh. Doon kasi sa Uncut, may mga inside info na nilabas si M-Site. So, Naglabas pa tayo ng ganun, no? sabi niya, yung episode ng Review with M-Site, daming insider na kwento. Meron ding 4 hours episode kay M-Site, nalinis ko yung buong bahay namin. Top Dinamay mo na 3 yung- naman niya ni Odang daw ay Enigma, tapos yung GL6 rounds, tapos yung Ban Cripply na 4 hours. So, gusto mo mga parang Lord of the Rings yung haba, isabihin. Kasi lahat yun matatagal eh. Ano yan, Paul? Hindi, nung nabanggit lang yung naisip ko lang na feeling ko maganda din yung review natin ng Slack 1. Slack 1. Sobrang raw pa natin Bitrom? magbigay. Oo, Sobrang raw putik. pa natin mag-review doon kasi So guys wala pa lalo na tayong sa mga, relationship sa mga day MC. ones. Sa mga day ones alam. natin dyan. Nung una talaga, sobrang wala talaga kaming pakialam. Ano talaga ako, ano lang maisip namin. Tapos, hindi ko masabing nag-mature eh. Hindi ko rin masabing in-adjust. Siguro Parang naging sensitive. Kasi sa totoo lang may ganong factor na ayaw naming mag-come off. Ako personally, ayaw kong mag-come off as ng didis ng MC. Tsaka nagmamarunong, no? Tsaka nagmamarunong. May mga, syempre sa iba parang, okay, na-adjust yung sinasabi para hindi makaano na MC. Takot pala, parang ganyan. Pero, may sarili akong boy eh. Parang, wala naman ako dun sa eksena eh, para dumagdag dun. Tsaka wala kami sa battle eh. Kaya magandang inabanggit ni Jose yung review with Slack 1 na, malaking learning dun sa part na yun. Okay, parang adjust yung paraan lang kung paano sasabihin yung mga bagay na hindi ka nagsisinungaling sa sarili. Yun yung gusto kong i-highlight. Ay, sorry. Go. Merong time na ginamit si James Overman sa comment niya nun eh. Kalimutan ko. Pero hindi adjust eh. Parang Parang grace or something. Grace. Grace. Parang Grace, sabi ni Jay. Magbigay ng grace sa Bigay MC. ng grace sa mga- creative na Yeah, creative input ng MC. Yun yung gusto ko rin sabihin eh. Parang hindi... Simula nung time na yun, wala akong sinabi na hindi ko minimin. Kumbaga, Yeah. wala tayong sinabi na fabricated. Oh, ganda nun. Hindi. Wala, Pag hindi ba wala. ganda, wala reaction. Makikita mo wala reaction. Pero kapag di ba ganda, hindi rin na sasabihin na dapat ito ginawa niya or Tsaka yung ang pangit nun. explanation, Hindi siya ganun eh. Oo, alam mo yun, may rason. kung May bakit rason, may Hindi rason. mo siya trip. Mm. Or lagi mo siyang pinipreface na, hindi ko to trip kasi ganito. Mm. Or kasi ganito yung background ko, ganito ako mag-isip. Or, may napanood kasi ako nito last night. Kunyari, may kaparehong linya. Ikakapanood ko lang last night. Siyempre, babanggitin ko yun. Oo. Pero hindi siya dahil... Hindi para siraan. Manggagaya si ano. ganyan. Hindi para So, alam mo siraan. yun, siya conscious effort na siya. Tsaka gusto ko lang sabihin na habang mas marami tayo nakakausap na MC, mas nagigets kasi natin na Yeah. yung craft nila ay kanila. 'Di ba? So may meron silang proseso, meron silang thought process na kahit ilang beses nating sabihin na hindi dapat ganyan. Hindi mo mababago 'yun. Ikaw manonood tayo, meron tayong opinion pero hindi natin pwedeng impose na gawin mo to. Minsan nagsasabi tayo maganda sana ganito or as a viewer mas may enjoy ko Mas in ma-appreciate ko siya this pag manner. ganyan. Oo, pero hindi na to the point na dapat
ganito, Dapat ganito. dapat ganyan, parang wala eh. Mas na-expose tayo sa MC, mas nagigets natin yun. And speaking of MC, bago tayo matapos, kagaya na sinasabi ni Josu, teka lang, kailangan ko i-adjust tuloy to. So last year, gumawa tayo ng wishlist. Wala pa si Lowell yan. Mas mahaba yan kung nandiyan si Lowell. Pero gumawa tayo ng wishlist ng mga sana makausap natin dito sa channel. At true enough, itong may nilista tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na tao dito. At sa 11 na yan, meron tayong ito na yung Oh, may animation. Uy! Oh, ito na yung nakausap natin. Isang taon lang. Nandiyan si Enigma, Sinyo, GL, Vit, Batas, Jonas, Apoc, Zaki, Mzite. Tapos nakausap pa natin si Atom, Cygnus, Cripply, Topher, BR, Invictus, Pistolero, Zendlook, tapos wait lang, baka may mamiss out ako. Delo, Raffian, EJ, Poison. Poison, at marami pang paparating. At sa listahan na to, meron na tayong isang nabook. Sa dalawa na lang yun, di ba? Dalawa na lang yung kulang. Isa dyan, nakausap na natin. Hulaan nyo na lang kung sino. kung Pili sino na lang yung kung sino dyan yung Tapos meron pa tayong kung gusto may nag-suggest dito. Gawa kayo ng 2026 bingo card for Topic Squad. So tignan natin kung ilan yung matitik natin na guest at or experiences. Kakapasok lang, boss, context. Ikaw, Kakashi Kilua, lagi ka naghahanap ng subtitle. Kilala kita, men. hindi. Yung Timestamp. 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 Hindi mo alam na ang hirap gumawa. Ha? Sinermo na Hindi, pero salamat sa lagi panonood. Hindi ka man lang magbigay ng sarili mong i-timestamp, no? Oo, ikaw na mag-timestamp. Oo nga, alam mo, pwede mo i-comment yung timestamp. Ika-copy ko yun, i-paste ko doon sa description. Lalabas yun, sure ball. Malabong Looney. Sige, malabo pala eh. Okay, malabo na lang. De, joke lang. May TF ba guest nyo? Meron. TF. TF. Talent food. Trip. FT lang. Walang FT. TF lang. Pero yan, salamat sa inyo sa panonood dahil sa inyo rin kaya natin nakausap tong mga MC na to at may mga paparating pa. Next year, meron na tayong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na yung umuo na sa atin na hindi pa lang natin nailabas at natapos. Pero abangan nyo, marami dong mga feeling ko naman yung iba magugot kayo nandito sila or yung iba ay lahat yun ay pleasant surprise para sa lahat na makausap natin. Pero salamat sa lahat ng sumuporta, lahat ng nanood, lahat na nagpa-member. Special shoutout, isa-shoutout ko lahat ng members ng channel. Dahil di birong gumastos pa sa hindi nyo kakilala. So, view channel. Saka may mga nag-stick sa mga panahon na walang busy tayo, no? video. Yeah. Actually, kasama siya sa solid. nilista ko yung Pero comeback of the year. Nagre-renew. Comeback of the year, eh, no? Tayo. Jay Silog, Gunpla Kali, si Thinking Inside Out na feature pa sa Flip Top Soundcheck. Si Mikelo, COD Mikelo, Mikey pangalan niya. Teka lang, ang hirap pa. Ang hirap pala tignan nitong mga member. Si Odang, si F Mark, si Joselito,
Si wait lang guys. So, Felix, member for Jay 6 Silog, months. Biglang nag 6 Silog. months. Oh, pwede pala yun. Shout out sa'yo. Angas. Shout out Code Si Brew. Jay Silog. Code Brew ba yan? Hindi, yung Mapipilitan. Gunplakali, Code Brew. Si Adrian, si Michael Tomales, si JSNW, NTH, di ko makita yung iba pa. Ayan, Jay Godoy, siya pala, si Jay Silog ata. Hindi, iba rin to. Yun. So, salamat sa inyong lahat. Salamat sa laging nanonood. Mga nagko-comment dyan. Lahat kayo ay sinusubukan naming replyan lahat. At salamat sa pasensya nyo sa nitong nagbago kami ng sked pero nanood pa rin kayo. At sa lahat ng nanood ng live. Kaya, solid nyo, man. Pag-live. Iba pa rin pag-live. Shout out Mikelo, 5 months. Yeah, mga nagpe-flex na ng badge ng mga to King Balbi, mag-join ka na. Ano sabi niya? Shoutout daw siya, join. Yeah. Kakashi Kiluwa, magpa-member ka na. Bigyan mo na rin kami ng timestamp. Sabi ni Jerome, tabla Jerome, sana sa 2026 di na masunog webcam nyo. Mag-sub kasi kayo. Buti nakisama yung webcam ngayon. Pero, gusto lang namin magpasalamat sa buong lahat na nanonood, buong taon na to. Kayo, kung kayo may gusto kayo sabihin sa kanila bago kayo tayo matapos. Kita-kits sa mga live. Sana mas makakaraming live sa 2026. Sana mas ma-offline natin yung yung Favoritism ka daw, sabi ni Kakashi. Kakabanggit lang sa'yo Nakabanggit lang sa'yo kanina. gusto niya kasi ikaw mag pag may palit nito no? Shoutout sa'yo, JD. Ikaw pala si J to the D. JD Abakan na lagi nagko-comment sa... Palilan. Shoutout Sana daw may corner. Ano to? Ay, mahirap yan, boss. Tignan natin. Pag lumawak-lawak yung Kay Boss Arik na namang magsiset ng sariling Pero Malay yan. nyo. Pero kung may mga maisip kayo na na alam niyo yun, pwede nating gawin din para sa O kaya gusto nyo pag-usapan natin yung kultura. event after event. mga Pwede tayo, ganun. mga gutom, pwedeng kumain. Tignan natin. Shoutout dun sa mga nag-record ng ahon, Otek, hindi pala shoutout yun. Huwag yun ang gagayahin pala yun. All out. Call out. Call out pala yun, call out. Wag Oy, tayo mag-ganun. salamat King Balbi nagpa-member. Ayan, Welcome. King Balbi. Shout out. Baka King Boss, ba't Balbi. ngayon na last recording na namin? Ngayong taon. Oo nga pala na may Putsang, plano tayo ina, sa yung merch na pala. hindi na natuloy. Sige, habang Kasi, nandito kayo, Hindi eto. kayo nagpi-pre-order. Totoo yan. Pre-order kayo. Teka, tatanggalin ko ulit yung display capture. Makikita nyo na naman yung ko Yung, Hindi pala pre-order, ano lang yun, interest check. interest check Kung yan. merong may trip para makapagpagawa kami ng MOQ. Kasi pag di kami umabot ng minimum, sayang pera. Oo nga. Actually, kausap natin dyan ng Black Manila. Pero, kung di nyo naman siya yan, lugi tayo, Paps. Ayan, kita ba? Yes, sir. Kita. Ay, Kita. natin. Hindi ko alam kung sa kanila kita. Ganda talaga ng logo natin. Oh, yan sa mga nanonood, nilabas na namin to dati. Alam ko may mga naghintay dyan, pero kasi kailangan natin umabot ng Ilan ba MOQ? parang 40, parang ganyan. Okay guys, hindi tayo tatabi sa boot ng linya-linya. Basta Makikita ito, na lang guys. ni Boss Ali nakasabit doon. Lagi nyo lang iisipin, topic niyan, Boss Arik yan. Okay? Walang ibang taong involved Boss Arik dyan. topic. Boss Arik yan. Boss So, Arik topic yan. Pero yan yung sana na ilalabas natin. Pero kung gusto nyo pa rin, sabihan nyo lang kami. Mag-message kayo sa page ng Topic Squad. Pero sabi dito, the design is very boy topic. Boss Arik yan. Boss Arik Yun lang yan. ang Pero masasabi tingnan ko, natin. Boss Tingnan natin. May version Ibabalik 2 pa natin naman, may yung- version 2 rin. Topic kay Boss Arik. May version 2 pero tingnan natin kung paano mangyayari. Sa Pero likod yung kamay. sa mga may interest, message kayo sa ito legit to. Message kayo sa page para mabilang natin kasi nga isasubmit natin yung order doon sa
green lahat ng pangalan nila. Syempre, di ka member, men. Tapos, kaya sabihin mo pa kami madahalang mag-upload. Totoo naman. Di, totoo lang. Hindi lang natin din to ma-release kasi wala nang topic sa dibdib. Kasi nga, Butas na. Butas na. Sige, butas na. Naku po. Sige. Yan. So, yan. Tapusin na natin dito. Salamat sa lahat na sumama sa amin sa episode na to. Salamat sa pagtambay. Salamat sa pagsuporta. At sa laging pagtapik. Tuloy lang natin sumuporta sa Flip Top at sa lahat ng mga liga. Shoutout sa mga kahit Underground League, FRBL na sumama sa ating manood dito. Malaking shoutout. Hanggang dito na lang yung episode. Kita-kita tayo next year. Ewan natin kung may isa pa. Pero hanggang dito na lang. Topic Squad. Out. Yes, sir. Merry Salamat. Christmas. Happy Merry holidays. Christmas. At happy Merry Christmas holidays. sa inyo mga boss.